Buti pa yung gasoline boy 'no, maayos magsalita. Samantalang yung mga nasa itaas, nakakataas, ay hindi klaro magsalita. Minsan kung sino pa yung mga ordinaryong tao, ordinaryong manggagawa, sila pa yung mga maayos magsalita o maayos mag-explain, magpaliwanag, 'di ba? Iba yung ano, yung gasoline boy or supervisor yata 'yon. Yung explanation niya ay napakadaling maunawaan ng mga ordinaryong tao, mga taong bayan. Yung explanation niya ay ano, yung clear talaga, on point, direct to the point, which is wala nang maraming satsatong mga terminolohiya na hindi common, kundi ine-explain niya ng naayon sa mas madaling maunawaan, sa paraan ng mas madali nating maintindihan, maunawaan, lalo na sa mga taong bayan. Pero kung sino pa yung mga namumuno sa itaas, sila pa yung mag-i-explain ng mga terminolohiyang hindi common na hindi maunawaan ng mga taong bayan. Kaya nga yung minsan ang mga nasa itaas, nagtatawanan lang sila ng mga taong bayan sa ano, tisin sa loob ng comment section like YouTube, Facebook, TikTok, Insta. Dahil nga, kung titignan mo mga explanation nila, pasalagay natin na mga galing pero hindi naman on point, hindi naman clear na yung paraan ng pagpaliwanag nila ay dapat madaling maunawaan ng mga taong bayan. At isa pa, kung titignan mo naman yung explanation versus actual, di ba, hindi naman tugma minsan, no? Ang taong bayan ay gusto ng pagbabago, pag-aasinso sa buhay o pag-aasinso ng bayan, pag-aasinso ng bansa na magiging matagumpay ang bayan, bansa natin. Pero yung mga namumuno sa ano sa taas ay puro lang sat-sat at salita minsan. Pero titignan mo yung gawa or result, wala namang nagbabago, di ba? Dapat hindi nila haluan ng ano ng pamamolitika. Ano lang yung tamang prinsipyo, may kalidad, may moral values para sa taong bayan, bansa dapat isakatuparan nila yun through action, actual, kaysa sa puro lang sila salita, di ba? Tapos napakaraming problema sa pangbayan na especially those mga kakagraduate lang ng kolehiyo na naghahanap ng trabaho tapos hanggang ngayon wala pa ring trabaho, hindi pa rin nakapasok. Ni mag-apply sa mga ano, mga big shops o mga maliliit na trabaho, nahihirapan pa sila dahil nga bilang mga Pinoy uso sa atin ng ano, backer, di ba? Hindi na mahalaga kung anong natapos mo, anong grado mo, kung may backer ka, may mag-refer sa'yo, hired ka agad. Samantalang yung mga karapat-dapat o may mga tinapos, nahihirapan sila. Dapat sosolusyonan din yan ng gobyerno upang walang mga Pinoy o mga Pilipino na walang ano, mga unemployed, walang trabaho. Dapat solusyonan din nila yan. Kaya sa karamihan natin mga Pinoy, tambay. Palamunin. Dapat solusyonan nila, hanapan nila ng ano, ng solusyon. Minsan, kung sino pa yung mga taong ordinaryo na nagtrabaho na mga marangal o di kaya nasa mababang posisyon, sila pa yung marunong ano, mag-explain, magpaliwanag sa taong bayan. Pero habang yung mga nasa posisyon, pakarami pang mga terminologies, explanation na hindi masyado maunawaan sa mga taong bayan. Tas nagagaling magsasalita, pero kung titignan natin ang results, parang wala namang nagbabago, walang siguro merong nag-improve konti. Pero hindi katulad ng ibang mga bansa na sa isang taon pa lang nating pag-grind dito sa Pilipinas, mga taong bayan dito sa atin, is equivalent na lang yan sa ano sa isang buwan lang sa ano sa ibang bansa. Kasi isang buwan lang pag-grind lang doon, isang buwan, dalawang buwan. Napakalaki ng improvement o advance ang kanilang ekonomiya. Habang tayo, mga Pinoy, isang taon pa lang natin, halos hindi pa rin makausad, di ba? Tapos haluan pa ng mga korupsyon, mga pulpul ng mga namumuno. Sa huli, tayo pa rin ang talo at mahirapan. Dahil nga, wala tayong mas pinaglaban pa natin ng ang mga maling prinsipyo sa buhay. Kaysa sa masipaglaban mo yung mas tama, mas makatarungan, mas may hustisya makatao at para din sa taong sa bayan. Mas mabuti ng sana yung mga nasa posisyon na magpapaliwanag sila sa mga taong bayan, which is yung sa paraan na mas madaling maunawa ng taong bayan. At hindi lang yan, dapat gagawin talaga nila, solusyonan nila kaagad sa loob ng isang linggo, 2 linggo, 4 na linggo, isang buwan, 2 buwan, dapat nandyan ang resulta. Hindi yung umaabot na ng taon-taon, wala pa rin nakamit na hustisya, wala pa rin nakulong sa pangungurat, o, di ba? Tas napakaraming mga kakagraduate ng mga college graduates, which is walang trabaho dahil nga hindi na-hired. Ang na-hired yung pa yung ano, yung may mga backer.
may mga kakilala nagre-refer habang yung yung mga college graduates ay yung palamunin. Kaya nga, hindi nila gusto magtrabaho sila. Pero minsan, kahit na mag-apply sila ng mga dyan, mga pickers o mga kasambahay, halos hindi pa makapasok. Di ba? Dapat solusyonan din ng gobyerno. Hindi naman yan para lang sa isang tao, kundi para na rin sa ekonomiya ng bansa, para sa Pilipinas, yung bansa, upang kahit papaano, kahit naiwan na tayo sa ere, at least kahit papaano, nakahabol pa tayo sa ibang bansang sobrang advanced nila, sobrang ganda na ekonomiya. Dahil nga, mas pinaprioritize nila yung tamang prinsipyo, tamang sistema. Siyempre, makatao din. Tapos, naparusahan lang kaagad yung mga nangungupit, mga kurap, mga hudas ng mga politiko, mga yung bang traidor sa taong bayan, yung mga taxer sa taong bayan, pinaparusahan nila kaagad. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit napaka-advance nila, sobrang ang ganda ng kanilang ekonomiya. Sa mga buildings pa lang, kita mo na ang layo ang layo ng agwat. Samantalang tayong mga Pinoy, halos outdated na tayo. Pero sila, halos advance sila ng ilang taon, 20 years, 30 years, 100 years. Nang dahil nga, malinis ang kanilang sistema. Kung mayroon ng mga kurap, paparusahan ka agad, itakwil sa serbisyo para matuto ang taong bayan. Tapos, iupo sa pwesto yung mga taong karapat-dapat. Hindi na malaga kung close kayo personally sa taong yan, sa politiko na yan, or hindi kayo close. Basta nakitaan nyo ng may mataas na potensyal, ipaupo sa pwesto. Kung sakaling magloko naman sa ilang taong po serbisyo, itapon nyo sa basura, itakwil nyo sa serbisyo, ganun lang yun. Hindi lang yan para sa taong, hindi lang yan para lang sa isang tao o isang pamilya o isang barangay, hindi para yan sa taong bayan, buong bansa, upang ikakaunlad ng kinabukasan para sa susunod ng mga henerasyon, di ba? Pero yan tayo mga Pinoy magaling lang tayo magsalita paasa o magaling lang tayo sa yung bubulahin nating mga taong bayan, mga matatamis nating salita. Tapos ang ending, halos hindi nakausad ang Pilipinas, halos hindi nag-improve, halos outdated na tayo kumpara sa ibang bansa na ang layo na nangarating. Halos walang mahirap doon. Halos mga tao doon may kaya, may yayaman. Habang tayo, puro lang sa ilan. Minsan ang buhay, hindi yan sa pagalingan ng pananalita. Maayos ka magsalita, mag-explain. Pero pag titignan mo yung result, paligid mo, environment, ekonomiya, napakaraming kurap na hindi nakukulong. Habang yung mga taong mga kagraduate lang, halos hindi makapasok ng trabaho. Tapos yung mga may worker, it's good for them. Sino ba namang hindi masaya dyan na nakapasok ng trabaho? Dahil sa worker o kakilala, dapat solusyonan na ng gobyerno ang mga ganitong bagay upang wala na maghirap, wala na magdusa.